Sa gitna ng kadiliman, nakatago ang mga kwentong hindi pa naririnig ng karamihan. Kumusta mga kapamilya? Welcome sa Lagim Central, ang tahanan ng mga pinakanakakatakot na kwentong Pilipino. Ako ang inyong kasama sa paglalakbay sa mundo ng kababalaghan, multo at mga hindi maipaliwanag na pangyayari dito sa ating bansa. Dito sa Laging Central, makakakita kayo ng mga kwentong galing sa aming mga ninuno, mga urban legends at mga bagong horror stories na siguradong magpapangilabot sa inyo. Kaya mag-subscribe na at samahan ninyo ako sa bawat linggo para sa mga bagong kwentong Lagim. Nakakita na ba kayo ng ningas sa gitna ng kagubatan kahit walang tao? O kaya naman ay nakalanghap ng usok ng tabako kahit malalim na ang gabi? Ngayong araw dito sa Lagim Central, hihukayin natin ang misteryo ng higante sa kakahuyan, ang kapre. At tandaan nyo, hindi lang to basta isang malaking tao. Ang pinagmulan niya, mas madilim pa yan sa anino ng punong kanyang tinitiran. Nagsimula ang lahat sa isang sinaunang salita na may napakabigat na kahulugan. Hanggang sa pag-aari niya ng mga agimat na, kayang baluktutin ang mismong realidad na nakikita natin. Alamin natin kung bakit ang nilalang na ito ang nananatiling hari ng kadiliman dito sa Pilipinas. Kaya't manatili kayong alerto, huwag na huwag kukurap dahil baka sa mismong sandaling ito, nasa itaas mo na siya. Okay, so ano nga ba ang itsura ng isang nilalang na matagal nang kinakatakutan sa mga liblib na lugar? Ano yung mararamdaman mo pag bigla mo na lang siyang nakaharap sa gitna ng kadiliman? Base sa mga case files at testimonya ng mga nakita, ang kapre raw isa siyang higante. Pinag-uusapan natin dito mga 7 hanggang 9 na talampakan ng taas, malaki ang katawan, siksik at balot ng balahibo, maitim ang balat. Sinasabi rin na meron daw itong napakatapang, yung parang mabantot na amoy. Pero ang pinaka-iconic na feature niya, yung walang tigil na paghihit sa isang dambuhalang tabako. Yung ba ganon, yun daw ang nagsisilbing tanglaw sa kadiliman, doon sa mga malalaking puno tulad ng balete, akasya o mangga kung saan sila naglalagi. Pero teka, saan nga ba nanggaling ang pangalang kapre? Kasi yung kasaysayan sa likod niyan hindi lang yan basta-basta. Nagpapakita to ng isang madilim at medyo komplikadong bahagi ng ating nakaraan. Isang kwento ng lahi at pananakop. So, halukayin natin yung pinagmulan. Ang salitang kapre, galing pala yan sa salitang Arabe na kafir. Ang ibig sabihin yan, hindi mananampalataya. Okay, so paano to nakarating dito? Dinala to ng mga Espanyol at ginamit nila ang version nilang kafre para ilarawan at light-lightin ang mga katutubo nating negrito dahil sa kulay ng balat nila. So yung dating salita na may bahid ng diskriminasyon, dahan-dahan nag-evolve. Naging pangalan ng isang mitolohikal na nilalang na kinatatakutan natin hanggang ngayon. Wow! Hindi lang sa laki at pisikal na lakas umiikot ang kapangyarihan ng isang kapre. Meron din siyang mga mahiwagang gamit, mga ipinagbabawal na agimat, kung tawagin, na nagbibigay sa kanya ng mga kakayahang, hindi talaga pangkaraniwan. Isa sa pinakakilala ay yung mahiwagang bahagi niya. Ang sabi-sabi, yung sinturon daw nito ang nagbibigay sa kapre ng abilidad na maglaho, basta na lang sa ating paningin. Pwede nyo bang i-imagine yung takot? Isang higante ang nasa tabi mo lang. Naamoy mo yung tabako, naririnig mo ang paghinga, pero wala kang makita. Nakakakilabot yun. Bukod pa dyan, mayroon din daw itong itinatagong puting bato. Napakaliit, mas maliit pa raw sa itlog ng pugo. At ayon sa alamat, kapag nakuha mo yung batong to, matutupad daw ang mga kahilingan mo. Pero syempre, may kapalit. Kailangan mo ng pambihirang tapang dahil kailangan mo siyang harapin para makuha yun. At syempre, siguro ang pinakasikat na kwento tungkol sa kapre ay yung kakayahan nitong manlito at magligaw ng mga tao. Isang karanasan na kilalang kilala sa tawag na nasalipan. So paano ba ito nangyayari? Usually, nagsisimula to sa mga kakaibang senyales. May maririnig kang kaluskos ng mga sanga, pero walang hangin.
o kaya malakas na tawa mula sa kawalan. Tapos, biglang dadami yung mga alitap-tap. Alam nyo ba, pinaniniwalaan na yung mga yon ay mga baga mula sa tabako ng kapre. At pagkatapos niyan, bigla ka na lang malilito. Kahit nasa sarili mong bakuran ka lang, pakiramdam mo na sa ibang lugar ka. Paulit-ulit ka sa isang lugar. Yan na yon. Yan ang nasalipan, ang trip ng kapre para sa sarili niyang katuwaan. Pero sa kabila ng lahat ng nakakatakot na kwento, ang tanong, ang kapre ba ay likas na masama? O baka naman isa lang siyang nilalang na hindi lang natin lubos na nauunawaan? Ito yung mahalagang tandaan. Ang kapre daw may dalawang mukha. Sa isang banda, pwede siyang maging mapaghigante at delikado, lalo na pag pinutol mo yung puno na tinitirahan niya. Yun ang teritoryo niya eh. Mahilig din siyang manlito ng tao at may mga kwento pa nga na nagkakaroon siya ng obsession sa mga babae. Pero sa kabilang dako, hindi siya itinuturing na purong kasamaan. May mga kwento rin kung saan nakikipagkaibigan to sa mga tao. At pag naging kaibigan ka niya, ikaw lang daw ang makakakita sa kanya. Kaya ang tanong, bumabalik at bumabalik ang higante ba sa mga puno ay isang halimaw na dapat nating takutan? O isang tagapagbantay na dapat nating igalang? Iyan ang katotohanan at mga kwento sa likod ng misteryosong kapre. Kaibigan nga ba sila o mananakot lang? Kayo, meron ba kayong karanasan o kakilala na nasalipan na ng kapre? I-comment na sa ibaba. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong kwento ng kababalaghan, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe dito sa Lagim Central. Hanggang sa susunod nating pagkikita sa dilim, mag-ingat palagi dahil ang kakahuyan ay may mga mata. Salamat sa pakikinig.